Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito. Kung saan ang sabi po rito ay economist Peter Schiff urged to invest in Shiba Inu after missing Bitcoin opportunity. Ayan, may mga nagsasabi po kasi na itong si Ginoong Peter Schiff ay ayaw na ayaw po niya kay Bitcoin kasi na-miss na po niya yung opportunity na makapag-invest dito. At dahil dito ay meron pong isang community figure ang hihikayat kay Ginoong Peter Schiff na mag-invest na lamang kay Shiba Inu. Ayan. Meron po kasi tayong nagaganap ngayon na debate sa pagitan po ni Ginoong Peter Schiff at yan sa community ni Shiba Inu. Ayan, ayon po kay Ginoong Peter Schiff ay siya po kasi ay naniniwala na ang gold ay mas ligtas na investment lalo na po sa panahon ng economic uncertainty. At ayon po sa kanya, ang stagflation ay maaring magdulot ng pagtaas ng halaga ng gold habang naapektuhan ang technology stocks. Ngayon, dito naman sa panig ng mga community ni Shiba Inu ay pinapakita po nila na ang cryptocurrencies tulad ni SHIB ay meron pong practical na gamit sa araw-araw na transactions na hindi kayang gawin ng gold. Kaya sinasabi nila na kahit na na-miss ni Ginoong Peter Schiff ang Bitcoin boom ay may chance pa siya dito kay SHIB. Kaya ayan, ang debate na ito ay nagpapakita po ng dalawang magkaibang pananaw sa investments. Ang traditional view ni Ginoong Peter Schiff ay nakatuon po sa stability ng gold, habang ang modern view ng community ng Shiba Inu ay nakatuon po sa potensyal at usability ng cryptocurrencies. Kaya parehong may valid points at depende na sa individual investor kung ano ang mas angkop sa kanilang risk tolerance at investment goals. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, ang Shiba Inu community figure na si Madam Lola ay ayan, china-challenge po niya ang economist na si Ginoong Peter Schiff na mag-invest dito kay SHIB pagkatapos po niyang ma-miss out ang Bitcoin boom. Ayan, kamakailan ay itong si Ginoong Peter Schiff ay na isang kilalang Bitcoin critic ay reiterate po niya yung kanyang stance sa gold bilang isang safe haven investment. Sinabi niya na ang kasalukuyang lakas ng technology stocks at cryptocurrencies ay nagpapababa ng interest sa gold mining stocks. Samantala ay binanggit niya ang tumataas na concerns over inflation at pagtaas ng bond yields at nagpapababa ng appeal ng mga riskier assets. Kaya ayon po kay Ginoong Schiff, ang senaryong ito ay malamang na mag-udyok sa mga investors na mag-shift ng focus patungo sa gold bilang mas ligtas na investment. Sinabi niya na ang stagnation, na may stagnant economic growth at tumataas na inflation ay maaaring negatibong makaapekto sa technology stocks pero paborable para sa gold. Ang mga komento ni Ginoong Schiff ay nagdulot po ito ng reaksyon mula sa mga crypto enthusiast, kabilang ang prominenteng Shiba Inu community figure na si Madam Lola, kung saan ay ginamit ang pagkakataon na ito upang anyayahin si Ginoong Schiff sa SHIB Army. Yan, Peter Schiff urged to buy Shiba Inu after missing Bitcoin. Si Madam Lola ay nagbiro na si Ginoong Peter Schiff ay may oras pa upang mag-invest kay Shiba Inu. Kaya ayan, habang na-miss niya ang opportunity kay Bitcoin ay maaari pa rin siyang bumili ng SHIB at posibleng makinabang sa hinaharap. Ayan po yung aktual na sinabi ni Madam Lola dito. You missed BTC but you have time to get Shiba Inu. You'll be laughing with us later. Yan ang kanyang aktual na sinabi rito. Ayan. Yan po si Madam Lola, Crypto Lola. Gold not used for day-to-day transactions. Bukod pa rito ay binigyang diin ng Shiba Inu community figure ang practicality ng crypto assets tulad ng SHIB kumpara sa gold. Sinabi niya na ang paggamit ng isang block ng gold
upang bumili ng groceries tulad ng gatas ay impractical, samantalang ang SHIB ay magagamit sa ilang lugar. Ang tugon ni Madam Lola ay naglalayong ipakita ang usability ng digital assets kumpara sa traditional commodities tulad ng gold. Ipinaliwanag niya na habang ang gold ay nagsilbing store of value sa loob ng maraming siglo, ang practical application nito sa araw-araw na transactions ay limitado. Ayon sa kanya, ang cryptocurrencies ay may mas malaking halaga sa digital economy ngayon dahil sa kanilang usability at potensyal na mag-generate ng greater value. Community reacts. Ang clash sa pagitan ni na Madam Lola at Ginoong Peter Schiff ay nagdulot po ito ng karagdagang engagement kasama ang iba pang mga komentaryo na tumatalakay sa debate sa pagitan ng gold at digital currencies. Isang user ang nagsabi na si Bitcoin ay nag-outperform ng traditional assets sa mga nakaraang inflationary periods, kung saan ay hinahamon ang notion na ang gold ang magiging ultimate safe haven sa isang turbulent economy. Si Jim, isa pang commentator, ay binigyang diin na habang ang gold ay historically naging hedge, ang financial landscape ay nag-evolve at ang cryptocurrencies ay lumilitaw bilang viable alternatives. Inamin niya ang long-standing role ng gold sa financial system, pero iminungkahi na ang hinaharap ay maaring pabor sa digital currencies, lalo na ang mga built on proof of work models. Schiff continued criticism of Bitcoin. Matagal nang ipinahayag ni Ginoong Peter Schiff ang kanyang skepticism tungkol kay Bitcoin. Madalas po niyang ikinukumpara ito sa mga precious metals tulad ng gold at silver. Sa isang kamakailang post ay ikinumpara ni Ginoong Schiff ang sideways trading ni Bitcoin. Malapit po sa presyong $58,000 sa pagtaas ng silver, sa itaas naman ng presyong $31. Gamit ito bilang halimbawa ng kanyang perceived limitations kay Bitcoin. Ipinahayag ni Ginoong Schiff na ang Bitcoin ay hindi digital gold o digital silver, kung saan ay binibigyan diin po niya na ang patuloy na pagtaas ng gold ay nagpapatibay sa posisyon nito bilang isang reliable store of value. Yan, na-content na rin po natin yan. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.